ito lang ang napansin ko talaga na ano sa akin eh. Walang ibang politiko na ganito mag-explain ng mga plano niya. Ganito magpahayag ng mga gusto niyang mangyari sa Pilipinas. Kasi malalaman natin, common na sinasabi ng mga politiko, gusto kong ayusin yung mga yung antas ng pag-aaral. Yun lang. Yung health, kuno. Tapos yung para sa mga senior, gasgas na eh. Gasgas na yung mga yan eh. Pero itong si Pastor Kibuloy, talaga dinitali niya. Ito si Pastor Apollo C. Kibuloy, mga partners, is making impossible things possible. Tulad na lang halimbawa, unang-una, yung isang batang paslit, mahirap na paslit, naglalakad ng kilometrong putikan para makapasok sa kanilang paaralan para sa kanyang mga pangarap. Ngayon, ay isa ng pinuno ng isang napakalaking kongregasyon sa buong mundo na walang iba kundi ang Kingdom of Jesus Christ. Imposible yun, mga kababayan, na ikaw, wala kang kamuang-muang. Hindi mo alam kung anong tutunguin ng buhay mo. Pero ngayon, isa na si pastor sa mga kinikilalang pastor sa buong mundo. Pangalawa, yung mahalin mo yung mga taong gustong ipahama ka. Napaka-imposible pong gawin yan ng mga normal na tao. Yung mamahalin mo, sasabihin mo, love your enemy. Isang makadiyos lang po ang makakagawa po niyan. At lahat ng imposible, kayang gawin talaga. Pagka ginawa mo ng paraan. Katulad na lang halimbawa, nung Glory Mountain at Prayer Mountain, imposibleng magkaroon dyan ng mga pine trees. Pero ngayon, daan-daang libong pine trees po ang nandyan. So, kay Pastor Apollo C. Kibuloy, wala talagang imposible. Walang imposible kung basta naaabot ng isipan mo, kaya mong gawin. Yun ang pamantayan ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa mga bagay-bagay dito sa lupa. So long as kayang arukin ng isipan mo, kayang ipatupad, kayang gawin, at kayang-kaya mong ipatupad yan kahit anong oras. Kapag may political will, kayang-kaya mong makatulong at magpaunlad ng isang bansa dahil hindi ka mangungurakot. Mga partner, Jay. Ako, siguro yung pagiging matulungin ni pastor talaga. Lalong-lalo na sa mga kabataan. Yan din talaga siguro yung kaya bumubuhos ang blessing sa kanya. At talagang, alam mo yun, kasi talaga kagaya ni sinabi ni Senator Robin, di ba, na sino ba naman mag-aakala na isang pastor, ilan lang sila nun, 15 member, biglang magkakaroon ng pinakamalaking sa Pilipinas, makakapagpatayo ng isang lugar na first world country, no? At hindi lang isa kundi ilang beses at nakakatulong pa. Pinakamahalaga ang kinaganda kasi dito kay pastor, hindi lang umiikot sa KOJC yung biyaya o yung blessing na ibinigay sa kanya. Ang ginawa niya, ikinalat niya sa iba, ikinalat niya sa iba't ibang relihiyon, hindi lang sa kanyang relihiyon, no? Kundi ikinalat niya sa lahat, mapa-Muslim ka man, Kristiyano, kahit ano pang relihiyon mo, tinutulungan. Kaya yun yung kinaganda kay pastor na alam niyo yun na hindi niya pinipili. Kasi kadalasan sa panahon ngayon sa sobrang taas ng issue ng mga relihiyon, kadalasan may mga ibang relihiyon na hindi kita tutulungan kasi ikaw ay Kristiyano. Hindi kita tutulungan kasi Muslim ka. May mga ganun. Pero yun yung kinaganda rito kay pastor sa KOJC na talagang isinishare nila yung mga blessing nilang natatanggap mula sa itaas at isinishare nila sa kanilang sa mga tao, no? Sa buong hindi lang doon sa Davao kundi sa buong Pilipinas. Ayun yung pinaka dito. Kaya isa na rin din talaga ito na panibagong misyon kay pastor na ibinigay ng itaas dahil
Siguro nga, kailangan na talagang napagtanto niya na kailangan ka ng Pilipinas. Kailangan mong gawin kung ano yung ginawa mo sa Kingdom, kung ano yung ginawa mo sa Davao, alam ng itaas na kayang-kayang gawin mo sa buong Pilipinas. Sa totoo nga lang talaga kung sa resibo lamang sa mga nagawa, marami nang nagawa si Pastor. Hindi lang natin masyadong nakikita ngayon dahil alam naman natin bulag at bingi ang ibang mainstream media. No? Pero kung bibilangin, kung magkakabilangan man, mas dihamak na mas maraming nagawa si Pastor sa buong Pilipinas kaysa sa ibang mga politiko. RJ. Yun. Ang dinang ko lang yung sinabi ni Senator Robin, yung imposible, magiging posible. Mga imposible, magagawang posible ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Bakit? Kasi kasama niya ang Diyos. Pag kasama mo ang Diyos, walang imposible na mangyayari talaga ang lahat ng gusto mo. At isa pa, kaya mangyayari ang mga imposible na yan kasi tama yung gusto niyang gawin. Tama o maganda yung gusto niyang gawin sa Pilipinas. Siguro, ang administrasyon ngayon, kahit anong gawin nila, o kahit anong sabihin nila, talagang nakikita ng taong bayan na wala talagang Diyos. Kasi kung nasa iyo ang Diyos, makikita mo sa aura mo pa lang. Di ba mga partner? Pag sa palagay ba natin, pag tinignan natin ang administrasyon, makikita natin ang Diyos sa Kanya. Kayo na rin ang sumagot. Tapos, ang maganda dito, ito lang ang napansin ko talaga na sa akin. Walang ibang politiko na ganito mag-explain ng mga plano niya. Ganito magpahayag ng mga gusto niyang mangyari sa Pilipinas. Kasi malalaman natin, common na sinasabi ng mga politiko, gusto kong ayusin yung mga yung antas ng pag-aaral. Yun lang. Yung health, kuno. Tapos yung para sa mga senior, gasgas na Gasgas na yung mga yan Pero itong si Pastor Quiboloy, talaga dinitali niya, ito ang gagawin ko. Lalabanan ko ang mga komunista, lalabanan ko lahat ng kalaban ng gobyerno at ito, yung sa pag-aaral. Hindi mo lang pwedeng sabihin nag-aaral ka o gusto sasabihin na aralin mo o yung sasabihin ng mga politiko na gusto ko maging maganda ang mag-aral ang lahat. Hindi pwede yung ganun lang. Gusto ko tumaas ang antas ng pag-aaral ng lahat. Hindi pwede yung ganun lang. Kailangan ipakita mo kung paano mo gagawin. Si Pastor, pinakita niya kung paano niya gagawin at gusto niya maging libre lahat. Hindi lang basta-basta yung mga Kasi alam naman natin may libre na ngayon yung sa elementary at high school. College mahirap kasi maraming pagdating sa college maraming gastusin. So, pag nagawang libre ang college, malaking bagay na yun sa mga batang, sa mga estudyante natin na gusto mag-aral ng college na walang pera. So, ang problemahin na lang siguro ng mga Pilipino, ng mga magulang natin, yung baon. Yun na lang ang problema. At ibang-iba talaga pag nagsalita si Pastor, alam mo yung nasa puso niya. Alam mo kung kaya niyang gawin o alam niya kung paano gawin. Hindi siya yung nagsasalita lang na, ito, gusto kong gawin to. Hindi Pag sinabi niya, may paliwanag. Pag sinabi niya, ramdam natin na mangyayari.